Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Marami pong mga buzzers ang bumabanat sa inyong lingkod. Kasi nga daw po, ipinapakita ko yung mga simpleng diskarte ng mga mekaniko na kung saan yun ay pinagkakakitaan nila. Marami pong nagagalit sa akin. Nako, kapag ka nakita niyo po yung mga message sa akin sa Messenger, talagang matitindi. Pero hindi ko po yan pinapansin. Basta ako po mga kapatid, lahat ng experience po namin dito sa shop, dito sa Autorans, ilalagay ko po sa vlog, ibablog ko po para hindi kayo magkaroon ng malaking problema. Meron nga akong tinatawag ngayon na trials and gastos. Magta-trial ng pyesa at ito namang kawawang may-ari ng sasakyan, gastos naman ng gastos. Kaya po ang nangyayari, hindi na nabubuo yung sasakyan, natatambay na ng matagal doon sa shop kasi halos wala ng pampagawa yung may-ari, katulad po ng Fortuner na ito. Pero bago tayo dumako dito sa Fortuner na ito, alam nyo ba mga kapatid yung mga inilalagay ko sa vlogs? Yung mga simpleng magic washer o kaya naman yung sa mga Nissan Navara, napuputol lang yung mga ganitong klaseng hose. Ito, yung hose na yon ay nakakabit sa turbo. Yung Nissan Navara po, D40 ang binabanggit ko ha. Noong araw, aakyat sa amin dito yung mga naka D40 na yan. Tapos sasabihin nila low power, kahit daw tricycle hindi nila ma-overtaken. Kasi nga hindi gumagana yung turbo. Yung turbo kasi, meron niyang solenoid actuator na mayroong vacuum hose na galing doon sa vacuum ng makina. Ngayon, napuputol yung hose na yun. So ang gagawin ko, idudugtong ko lang yun o kaya papalitan ko yung hose at okay na, mataas na yung, malakas na yung power ng kanilang Nissan Navara. Minsan naman, yung mismong electronic actuator ang nasisira. So yung mga ganon mga kapatid, alam na yan ng ibang mga mekaniko. Pero ang gagawin nila, kukunin yung kanilang scanner, i-check yung sasakyan nyo, i-scan nila, alam na nila yung problema. Kasi may bayad ang scan. Di ba? So, kikita sila doon. O kaya naman, kung ano-ano yung mga gagawin, tatanggalin to, tatanggalin yung turbo, tatanggalin yung manifold. Di ba? Siyempre, the more na dumadami yung pinupull down mo, nililinis mo, inaayos mo, bawat pyesa na yon ay may corresponding labor yon. At kapag kabubuin na niya, idudugtong niya ngayon yung hose na yon. Siyempre, hurra! Okay na! Malakas na yung power. Pero sa totoo lang, putol lang pala yung vacuum hose. Kaya po mga kapatid, yung mga naging customer ko na mga Nissan Navara na yan, pati yung mga naka D40 na mga Toyota, mag-comment po kayo kung hindi po totoo yung sinasabi ko. Marami pong nagakyatan dito, mga naging kaibigan ko na rin, nung tinatanong na nila kung magkano yung babayaran nila. Hindi naman ako makapagpresyo dahil kitang-kita naman nila na idinugtong ko lang yung isang maliit na hose doon sa kanilang vacuum actuator. Oh. So sabi ko, sir, bahala na po kayo. Hindi naman sila makapagbigay ng maliit na halaga kasi nahihiya sila sa akin. O meron nagbibigay ng 1.5. Uy, sabi ko, okay yun ah. Biro mo, ipinasok ko lang yung hose, 1.5 na kagad. Meron naman dahil sa sobrang hiya, dahil ang tagal niya nang nagiging problema kung saan-saan na rin siyang pumuntang mga shop, hindi maintindihan yung problema, hindi nila ma-check, hindi nila ma-diagnose. Ako, isinuksok ko lang yung hose, okay na. O kaya nagpalit lang ako ng actuator, okay na. O, magbibigay ng 2,000, may dala pang merienda. Yun po, yung naging attitude po ni Autorans. Simula pa nung una, ganyan na po ang ginagawa natin. Marami tayong mga ibinibigay ng mga techniques at inilalagay ko nga po sa vlog ko. Tulad po nitong Toyota na to, D40. Kapag ito pong hose na to ay natanggal, ayan, maglo-low power na po kayo. Kasi po, itong hose na to, yan ay ang humihigop dito sa manifold absolute pressure sensor. May pyesa po dito. At itong manifold absolute pressure sensor po na yan, yung map, yan po ang mag-uutos sa computer kung gaano kalakas yung ibinubuga ng turbo, yung pressure, yung absolute pressure na naiipon dito sa manifold. Kasi po, yan ay galing dito sa manifold. Ayan. So, yung pressure na lumalabas dyan, imemetro nitong map para utusan niya yung computer kung gaano naman karami yung ibibigay na diesel. So, yan po ay nakasynchronize ang bawat isa dyan. Kaya pag natanggal to, or nasira itong plastic na to, itong gas filter na tinatawag yan, gas filter, nagkakaroon ng damage yan, nagkakaroon ng leak yan. Mga kapatid, maglo-low power na itong makina. Hindi na yan makakatakbo ng maayos. Palibasa, maraming mga bagong mga mekaniko ngayon, hindi nila alam to.
kasi nga halos hindi na pag-aralan. Pero yung mga alam to, ang ginagawa naman nila, itinatago nila ngayon yung problema na yan doon sa may-ari. Para bang nung araw, kapag nasira yung radyo or yung TV na binili mo sa Japan, kasi maraming mga Japanese standard na mga TV nung araw, pag naisaksak mo sa 220, blackout na yun. Wala ng power kasi pumutok ang fuse. So pag pinagawa mo ngayon sa technician, kung ano-ano yung sisingilin sa'yo, fuse lang naman yung nasira. Ganon din dito. Nasira yung gas filter, tapos kung ano-ano ngayon yung gagalawin, yung pala yung gas filter lang ang problema or yung vacuum hose or yung map sensor. Ngayon, eto na. Ito pong may-ari nung Fortuner na ito. Kausap ko po sila kahapon. Sila po ay mga senior na. Mag-asawa, halos sa mangiyak-ngiyak na po yung may-ari, no, yung lalaki. Eh syempre, yung babae, medyo strong yan eh. Sinasabi na nga niya doon sa asawa niya, dapat umakyat na tayo doon sa itaas eh. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ma'am, saan itaas po ba sinasabi niyo? Hindi, dito sa Otoran, sabi niya gano'n. Kasi po ito ay ginawa diyan sa isang shop sa Marikina. Kung ano-ano po ang pinapalitan. Pinapalitan po ng SCB, pinapalitan ng common rail, pinapalitan oil filter, gas filter. Ang dami pong pinalitan dito, umabot na po ito ang gastos ng halos 100,000. Pero hindi pa rin po nila naayos. Ito naman ay kaso na yung gumagawa ay hindi niya talaga alam kung ano yung ginagawa niya. So ito ay nag-trials, ang daming trials and gastos. So bawat trials niya, hindi pala yun yung sira, bili na naman itong may-ari. Yung pinakamahal, common rail. Alam niyo po ba yung common rail ay umabot po ng ito yung common rail na to. Ito po ay umabot ng halagang 50,000. Yun po yung halaga ng common rail na yan. Pinapalitan po yan nung shop, nung mekaniko. Pero hindi naman yun ang sira. Alam niyo mga kapatid, pati doon sa mga mekaniko na mga baguhan lang, hindi basta-basta nasisira yung mismong common rail. Pwede ngang masira dyan yung common rail high pressure sensor. Pero bihira pa rin masira yun. Kasi po, kaya lang naman sinasabi ng scanner na nandoon ang problema kasi ay hindi niya maipon yung mataas na pressure na nandoon sa common rail dahil nga singaw ang iyong injectors. Ito po, pinalitan din po ito ng 2 injectors. Kaya po nung binuksan namin yung cover nito, may kulay. Natatak surplus po yun kapag may kulay, may pintura. Sabi po nung may-ari, hindi daw pinalitan, tinawagan nila. Pero kung hindi po yun pinalitan, bakit doon sa injector codes na nandoon sa ECU ay iba yung injector codes nitong 2 injector doon sa dapat na original na code? Kaya po ang nangyari, ito po ay nag-injector coding pa kami. At nung nag-injector coding kami, naibalik na namin yung power ng makina. Ang taas na ng kanyang RPM. Biro niyo yun ha. Nagpalit siya ng 2 injector, hindi siya nag-injector coding. Maglo-low power yan. Nasa default na siya, hindi na yan gagana ng maayos. So hindi niya maayos, nagpabili siya ng SCB. Hindi pa rin naayos, nagpabili siya ng common rail. Ibinaba yung EGR. Kung ano-ano mga pinabili, pati turbo, inayos nila. Pero hindi naman naayos. Bakit? Ano ang problema? Yung 2 injectors na ipinalit niya, hindi niya na-encode. Yun lang ang naging problema nila. Kaya nag-low power to. Pero sa totoo lang, bago pa ipagawa nung may-ari itong Fortuner na ito, dyan sa shop na yan, ang reklamo niya lang, minsan biglang namamatay. Yun lang yung problema niya. Umaandar sila, i-start niya ulit, okay na naman, tapos biglang namamatay. Pero dahil sa hindi nga alam nung mga gumagawa kung ano talaga yung eksaktong problema, napagastos ng malaki yung may-ari nito. Ngayon, ito na. Ito lang malaking cuts dito. 100,000 halos ang ginamit ng may-ari kasama yung mga piyesang pinabili, pati yung labor, pero hindi pa rin ito nag-okay. Ngayon, naayos na namin yung sasakyan, pero bakit ganun ang nangyari? Teka nga muna, sawayin ko nga ito. Lika nga dito. I-up mo nga ito. Ito. Isisingit ko lang to kasi itong driver nito pasaway. Ito kasi mga kapatid, yung blower nito, kapag inon mo ang makina, ay gumagana na yung blower, inirekta na nung dating gumawa, yung radiator fan. Ako ngayon, nilagyan ko siya ng external na thermostat switch. Ito po yung nilagay ko. Ayan. Ito. Ayan, meron na siyang external na thermostat switch na naka-series
doon sa radiator hose. Kasi po, nasira na po yung module nito. Ngayon, okay na. Pwede nang tubusin ng may-ari na kababayan ko diyan sa Baliwag, Bulacan. Okay, balik po tayo dito. Sige na, alis ka na. Isang mabilis na sulyap lang po yon. Okay, so ito po, 100,000 ang nagastos. Wala pa rin nangyari. Ngayon, naibalik ko na yung power. Ang lakas na talaga ng makina. Tinest drive namin. Ang taas ng RPM, 3,000 RPM, 4,000 RPM. Pero ayaw umabante. Transmission pala ang may problema. Oh, ngayon, kailangang i-overhaul ang transmission. Wala nang pera yung may-ari. So yan po yung sinasabi namin sa inyo. Kapag ka nagkamali ng diagnosis or diagnose or check-up, yung mekaniko, talagang mauubos ang pera nyo. So ngayon, kailangang i-overhaul ang transmission nitong Toyota Fortuner na ito. At doon po sa may-ari, hindi ko na lang babanggitin ang kanilang pangalan kasi nahihiya nga sila na sila ay napagastos ng ganung kalaki. Dito sa talyer na gumawa, ang tagal, ilang buwan daw pong ginawa doon sa talyer na yon, wala naman pong naging maayos na resulta. Kaya, doon po sa mga mekaniko, manood po kayo ng mga vlogs ko para marami kayong mapulot na kaalaman, lalo na sa mga ganitong klaseng problema. Tapos yun namang mga may-ari ng sasakyan, magtanong kayo, mag-message kayo sa akin, kung kayo'y nasa malalayong lugar, wala kang problema. I-message nyo lang po ako para naman hindi kayo mapunta sa ganitong kalagayan na nagta-trials and error po kayo, trials and gastos. Doon naman po sa mga bashers ko, pasensya na kayo kung inilalagay ko yung mga ganyan techniques. Kasi po mga kapatid, pag patay na si Autoruns, pag wala na si Autoruns, hindi ko alam kung may magpapatuloy pa ng aking channel. Ngayon, lahat ng mga diskarte na yan, pati yung mga magic washer na yan, yung mga ginagawa ko ng mga conversions, inilalagay ko diyan sa aking mga vlogs, napapanood nyo, forever na po yan. Huwag lang tatanggalin ng YouTube. At dito naman po sa Autoruns, hindi po kami talaga malakas maningil or mataas maningil. Kaya kung titignan nyo po, yung mga ginagawa namin hanggang doon na, kasi po yung portion po na yon, dead end po yan, ako po ay nangungupahan na dyan at yan po ay inuupahan ko sa mismong homeowners po nitong subdivision na ito. So dito po sa Fortuner na ito, wag po kayong mag-alala. Ito po ay aayusin namin para pagkuha nyo ulit, discounted po, malaki ang discount na ibibigay ko sa inyo dahil senior citizen na kayo. Yung tamang discount ibibigay po namin sa inyo para naman pagbalik nyo rito ay hindi na masamang-masama ang loob ni tatay. Mga kapatid, ito pa ipapakita ko po sa inyo. Ito naman yung ginagawa naming Ford Ranger. Ang dami na rin pinanggalingan na shop, hindi makuha-kuha yung problema. Kasi po, kapag umaandar na itong Ford Ranger na ito, yung makina niya, ay napakaingay. May nag-uuntugan na mga bakal sa loob ng makina. So, ibinaba namin ang cylinder head para makita ang problema. At ayan, tignan nyo po, yung piston at yung barbula ay nag-uuntugan. Oh. Tama naman lahat ng pyesa, maayos naman ang lahat ng pyesa, okay naman yung haba ng barbula, okay din naman yung taas ng piston kapag ka nandoon na siya sa top center. So, wala tayong problema doon. Pero, bakit ito ay nag-uuntugan ang barbula? So, nahirapan yung ibang mga mekaniko na tumingin dito, pero kami, dahil nga para tayong investigador ng mga makina, tinignan namin yung cylinder head, yung mga pyesa doon. Dito po ay double overhead cam. Kaya pinagmatch namin itong dalawang camshaft kung sila ba ay pareho. May mga nagawa na po kaming ganito na ito pong camshaft ng Ford na ito ay makunat. Para siyang tira-tira yung candy nung araw na kahit pilipitin mo ay hindi siya napuputol. Hindi katulad ng mga pangkaraniwang camshaft na nakakabit sa mga makina. Kapag ka naputulan ka ng timing belt at naguntugan yung barbula at piston, itutulak niya ngayon yung camshaft na yon, makokontrol yung ikot niya at napuputol yung mga camshaft o kaya nabebengkong. Ito po, sa sobrang kunat niya, napilipit po yung camshaft. Kung halimbawa ganito ang forma ng kanyang camshaft, ang nangyari, umatras to. O kaya naman umabanti to kasi napilipit siyang ganun. So ang epekto po nun, yung barbula, yung valve cap na tinatamaan ng camshaft na yon, umadvance po yung timing. So yun lang naman ang umadvance ang timing. Kaya pagka umangat yung piston at umikot yung camshaft na hindi pa dapat siya nakabukas dahil nakatop dead yung piston, umuuntog na siya. So ano po ang nakita nating sira? Yung camshaft. Hindi siya bengkong, hindi siya putol, pero yung ikot ng camshaft, napilipit siyang ganon, na iba yung posisyon ng mga portion na nakausli kasi yun para tumama
doon sa valve cap at itutulak niya ngayon yung barbula. Ayan, umaakyat pa ba ngayon yung barbulang ganon. So yun ngayon ang problema nun. Kaya yung mga nakakagawa ng mga Ford, pagka may issue kayong ganyan, na umuuntog yung barbula sa piston, tignan nyo na po kagad itong sinasabi ko sa inyo. Tignan nyo yung picture na yan. Ayan, tignan nyo po yan. At makikita nyo kung ano ang problema. Ang manager ni Boss Charlie. Ayan po, manager ni Boss Charlie yan. Yung ating transmission expert. Tara, sinama ko na po kayo dito mga kapatid. Ayan, tignan nyo po, busy-busy kami rito. Oh, Boss Charlie, anong sasakyan to? Ito boss, yung crosswind. Ah, sa crosswind ni Kuya. Oh, ito, oh. Ayan. Oh, sabi mo, magpapapicture tayo. Oh, ayan, sinama na kita sa vlog. Oh, ayan po, oh, malinis na malinis, oh. Alam niyo mga kapatid, ang maganda dito, on the spot, nakikita nung may-ari na ginagawa yung kanyang sasakyan. Diba? Lahat bago ang inilalagay. Bago lahat. Oh, so ayan, tingnan niyo po, medyo under construction pa kasi itong aming extension na to. Kaya ganito pa. Unti-unti, isinisingit namin yung construction doon. Yun, kaya may mga bakal pa kami doon. So, busy-busy si Boss Charlie, oh. Ha, nandiyan kasi yung kanyang mga, yung mga nagpapasigla ng kanyang buhay. O, nandyan yung kanyang misis, saka yung kanyang anak. Ngayon, ito pa mga kapatid. Ito po yung video nung ginagawa naming Camry. Yan, tignan nyo, oh. Bumubula. Kaya ito po ay top overhaul na. Yung po kasing Camry na to ay madalas nag-overheat. Yun nga po yung reklamo ng may-ari. Alam nyo po ba kung anong problema ng overheat niya? Yung pong hose na papasok doon sa kanyang HVAC, yung heater, ventilation, air condition, ay nasira yung hose na yon. Kaya po yung coolant ay nahuhulog or naglilik doon mismo sa evaporator ng air condition. Kaya hindi niya nakikita. Ngayon, tumutulo yung coolant doon sa ilalim, doon sa drain. Ang akala naman niya ay malamig lang yung aircon niya. Hindi niya alam coolant pala yun. Tapos mag-overheat na siya. So yun ang naging problema. At dahil sa nag-overheat siya ng madalas, na-warp ngayon ang kanyang cylinder head, kaya po umingay pa yung kanyang makina at nakita nyo yung bula na ipinakita ko sa inyo. Alam nyo mga kapatid, yan po ay Toyota Camry. Pero nagtiwala yung may-ari niya na ipagawa sa amin. Kasi ito nga, ipinapakita namin sa inyo yung mga problema ng mga sasakyan na ginagawa namin. Kahit na hindi mo bantayan, kung i-request mo sa akin na i-vlog ko yan, iba-vlog ko po yan para maiparating ko sa inyo, para makita nyo kung anong naging problema. Yung pong mga inilalagay namin sa vlogs, yan po ay personal na experience namin dito sa shop. Personal experience po namin yan. Kung hindi nyo pa narinig yung ibang mga problema na isineshare namin dito, ito na yung pagkakataon na maririnig nyo. Di ba parin Charlie? Opo, boss. O ilang taon ang warranty natin sa transmission? 1 year. 1 year ang warranty namin sa transmission. O, sa iba po, 6 months lang. Yung iba nga, di mo na makita yung gumawa. So dito po, 1 year ang warranty namin. O, pasensya na kayo ha, maraming nang baba sa amin. Bakit daw sa lapag kami gumagawa? Eh kuya, ang hirap pag nahulog yung bulitas eh. Pag mataas ang gawaan mo. Saka nasanay sila ng ganyan, mga bata pa kasi. No? Pagka medyo umidad na to at masakit na balakang yan, ayan, nakaupo na yan. Tapos may lamesa. Okay, mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo sa Autorans. Umasa po kayo, marami pa kaming ipapakita sa inyo na mga techniques at para matuto kayo. Kasi po, mga kapatid, kung nandiyan kayo sa Bicol, nandiyan kayo sa Visayas, nandiyan kayo sa Mindanao, hindi naman talaga kayo makakarating dito sa amin. Kaya po, minabuti namin na itong mga ginagawa namin dito sa Autorans ay mailagay namin sa aming mga vlog, sa mga videos, para kung mayroon kayong kaunting knowledge sa pagmimekaniko, ay masubukan yung i-DIY-yan. At pwede po kayong tumawag sa amin, ako po mismo ang sumasagot ng telepono. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at magandang hapon po sa inyong lahat. Kernel, okay na po ang inyong Everest. Ha, Kernel, panoorin niyo po ako. Okay na po ang inyong Everest.